Ibinigay ko sa anak kong si Maria Clara ang isang bahay. Umaasang magiging masayang tahanan niya ito. Pero noong araw ring iyon, dumating ang asawa niyang si Juan Miguel kasama ang buong pamilya nito. At pinilit nila si Maria Clara na maglingkod sa kanila na parang estranghero siya sa sarili niyang bahay. Nakangiti sila ng may pagmamalaki. Pero isinumpa ko sa sarili kong papawiin ko ang ngiti sa mga mukha nila. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan niyo po akong mag-subscribe sa channel at sabihin ninyo sa comment kung saan kayo nanonood. Tumunog ang cellphone ko at halos mahulog ang ballpen ko. Bumulong si Maria Clara. Parang basag na salamin na malapit ng ganap na mawasak. Tatay, sabi ni Juan Miguel. Sabi niya, hindi raw ito ang inaasahan niya. Sa background, matalim at nanunuya ang boses niya. Hindi ko bet. Alam mo naman yan. Humigpit ang hawak ko. Nagkriyak ang plastik ng ballpen sa mga daliri ko. Ang notaryo, isang babaeng may gray na buhok at nakasanayang ngiti, ay itinulak sa ibabaw ng mesa ang huling dokumento. Pinilit kong tumango. Nilagdaan ko ang pangalan ko sa magulong sulat. Amoy lipas na kape at alikabok ng papel ang opisina. Humihuni ang fluorescent lamp sa itaas. Nagbibigay ng nakakapanlumo na liwanag sa mga tambak ng folder sa mesa. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Pero pinanatili kong matigas ang mukha ko. Dumating ang tawag ni Maria Clara sa pinakamasamang oras. Eksakto noong pinapapirmahan na ang regalo na ilang taon kong pinlano. Isang bahay para sa kanya, ang anak ko, ang tanging bagay na maibibigay ko para maging mas masaya ang buhay niya. Ipinagbili ko ang kalahati ng engineering firm ko para lang ma-afford yon. Isang modernong two-story sa Quezon City na may malalaking bintana at hardin na magugustuhan niya. Pero si Juan Miguel, ang asawa niya, ay sinisira na agad ito. Tatay, pasensya na po. Bulong ni Maria Clara. Stressed lang siya. Nanginginig ang boses niya at naiimagine ko siya na nakatayo sa kalahating ayos na kusina. Hawak ang cellphone. Malaki ang mga mata niyang kayumanggi sa pag-aalala. Gusto kong sabihin sa kanya na iwanan niya na si Juan Miguel, na umalis na siya, pero nilunok ko ang mga salita. Hindi ngayon. Hindi noong ibibigay ko pa lang ang susi. Ayos lang, anak, sabi ko. Matatag ang boses ko kahit nag-aalab ang dibdib ko. Mag-focus ka muna sa pag-aayos. Pupuntahan kita agad. Binaba ko ang tawag. Nanatili ang hinlalaki ko sa screen. Itinaas ng notaryo ang kilay. Pero hindi ko pinansin. Nilagdaan ko ang huling pahina. Nasa mesa ang mga susi. Makintabang metal na may nakakabit na Maria Clara. Malamig ito sa palad ko na parang yelo. Mabigat sa pag-asa at takot. 10 taon na ang nakalipas, matapos mamatay ang asawa ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na magkukulang si Maria Clara sa kahit ano. Naalala ko siya noong 8 anyos. Gumuguhit ng dream house niya sa tissue ng kainderya. Malalaking bintana, beranda, bulaklak kahit saan. Iyon ang nagtulak sa akin, hanggang sa sandaling ito, sa mga gabing hindi natutulog sa firm. Sa mga dial na nagkakahalaga ng kaibigan. Masyado akong nagtitiwala noon. Mga partner na nagdurugo sa akin. Pero itong bahay na ito, puro ito, o dapat sana. Huminga ng malalim ang notaryo. Congratulations, Mr. Cruz. Opisyal na po. Inabot niya sa akin ang deed. Bagong-bago at mabigat. Isinuksok ko ito sa loob ng jacket ko, malapit sa puso ko. Salamat po, sabi ko, pero nasa ibang lugar ang isip ko. Paulit-ulit na naririnig ang boses ni Juan Miguel. Hindi ko bet. Ano ba ibig sabihin noon? Perpekto naman ang bahay. Mapuputing dingding, hardwood na sahig, hardin kung saan pwede siyang magtanim ng sampagita at rosas. Kung hindi niya bet, problema niya yon. Pero alam kong hindi magtatagal. Hindi kasama siya. Lumakad ako palabas. Hinahampas na malamig na hangin ng Marso ang mga kamay ko. Tahimik ang mga kalye ng Quezon City. Kulay abo ang langit. Nakaparada ang sasakyan ko sa tapat ng opisina ng notaryo. Pero hindi ako gumalaw. Sa halip, kinuha ko ulit ang mga susi. Pinadaanan ng hinlalaki ko ang nakaburda. Nararapat ito kay Maria Clara. Palagi siyang mabait, sobrang mabait. Kahit noong nagsimula ng ipakita ni Juan Miguel ang tunay niyang kulay, matatalas na komento, paraan niya para pababain siya. Matagal ko iyong pinabayaan, umaasa na kaya niya. Pero yung tawag niya kanina, hindi tama ang boses niya. Tumunog ulit ang cellphone ko. Text mula kay Maria Clara. Nasa bahay na kami. Pwede po ba ngayon na? Mabilis akong nagreply. Matigas ang mga daliri. Pauwi na. Sumakay ako sa kotse. Nagkriyak ang leader sa ilalim ng timbang ko. At pinatakbo ang makina. Maikli lang ang biyahe papunta sa lugar niya. Pero mabilis ang isip ko. Naalala ko siya noong 16 na.
Tumatawa habang pinipinturahan namin ang kwarto niya sa lumang bahay bakasyunan ko sa Tagaytay. Naalala ko siya noong 25. Kinakabahan pero masaya nang ipakilala niya sa akin si Juan Miguel. Hindi ko siya bet noon, masyadong makinis, masyadong bilis magsalita ng matamis. Pero tumahimik ako alang-alang sa kanya. Lumitaw ang bahay. Nahuhuli ng mahinang sikat ng araw ang mga bintana. Nakatayo si Maria Clara sa driveway. Mahigpit ang pagkakapulupot ng jacket sa katawan laban sa hangin. Mahina ang ngiti niya. Halos pinilit habang kumakaway. Nagparada ako at lumabas. Mabigat ang mga susi sa bulsa ko. Tatay, sabi niya, tumakbo para yakapin ako. Mainit ang mga braso niya. Pero nanginginig ang mga kamay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nararamdaman ang bigat ng pag-aalala niya. Sa'yo na to ngayon, sabi ko, ipinindot ang mga susi sa palad niya. Tiningnan niya ang mga ito. Dahan-dahang kumukulot ang mga daliri na parang hindi sigurado kung karapat-dapat siya. Salamat po, bulong niya. Pero tumingin siya sa bahay kung saan nakaparada ang kotse ni Juan Miguel. Bukas ang trunk, nagsisilabasan ang mga kahon. Nawala ang ngiti niya at nakaramdam ako ng pananakit sa tiyan. Gusto kong tanungin siya tungkol sa tawag. Tungkol kay Juan Miguel. Pero pinigilan ako ng ekspresyon niya. Sa halip, pinisil ko ang balikat niya. Pumasok na tayo, sabi ko. Tumango siya. Mahigpit ang hawak sa mga susi na nagpapaputi ng mga knuckles niya. Habang naglalakad kami papasok, umuugoy ang mga bulaklak sa hardin sa hangin. Matingkad ang mga talulot laban sa abong langit. Sinabi ko sa sarili ko na ito ang bagong simula niya. Pero ang mga hakbang niyang nag-aalangan, ang mga sulyap niya sa kotse ni Juan Miguel, nagsasabi ng ibang kwento. Biglang sumara ang pinto at sumigaw si Tita Lorna na parang talim ang boses. Maliit ang kusina nito. Talaga ba, Maria Clara? Tininan mo ba tong lugar na to? Hindi ako naroon, pero malinaw kong naimagin. Nakatayo si Maria Clara na parang natulala. Pinipilipit ang basang tuwalya habang inuutusan siya ng nanay ni Juan Miguel. Nasa bahay bakasyunan ako sa Tagaytay. Naglalakad-lakad sa sala nang tumawag si Maria Clara. Matigas ang boses niya. Parang hinintay ang hininga. Mag-ayos na raw, sabi niya. Pero ang panginginig ng mga salita niya ang nagsabi ng totoo. Iniwan ko siya sa bahay 1 oras lang ang nakalipas matapos ibigay ang susi. Niyakap niya ako, malutong ang ngiti, at umuwi ako na may buhol sa sikmura. Ngayon, nakaupo sa mainit na leather couch ko. Mahigpit ang hawak ko sa cellphone. Iniisip ko ang gulo na nangyayari roon. Paano ang pag-aayos? Tanong ko, magaan ang tono. Nagalangan si Maria Clara. Marami lang kasing kahon. Si Tita Lorna kasi, maselan sa pwesto ng gamit. May lumapag na malakas sa background. Sinundan ng tawa ni Juan Miguel. Ingat, huwag mong masira gamit ko. Sumikip ang pangako. Naimagin ko ang bahay. Ang malinis na puting dingding ngayon puno na ng fingerprint. Ang hardwood na sahig nagkakagasgas ng bota. Ang hardin sa labas, ipinagmamalaki ni Maria Clara. Siguro nayurakan na ng mga tagalipat. Ayos ka lang ba? Tanong ko. Pinilit niyang tumawa. Manipis at hindi convincing. Ayos lang po, tatay. Busi lang. Pero narinig ko ulit ang boses ni Tita Lorna. Matinis. Maria Clara, malamig na ang kape. Biglang nawala ang linya. Tinitigan ko ang cellphone. Bumibilis ang pulso. Lumubog ako sa upuan. Pinupunan ng isip ko ang mga puwang. Nakita ko si Maria Clara sa kusinang iyon. Nakatali ang buhok. Sinusubukang maging mabuting hostess, habang itinuturing siyang estranghero ng pamilya ni Juan Miguel. Si Tita Lorna, may mga takong na tumutunog at malamig na mata. Namumuno sa mga tagalipat na parang general. Hindi hinahawakan ang tasa ng kape. Si Juan Miguel naman, nakahiga sa sofa, itinapon ang jacket kahit saan. Nakangisi na parang hinahamon si Maria Clara na magreklamo. At si Maria Clara, ang Maria Clara ko, magmamadaling pasayahin sila. Nakayuko ang balikat, mahina ang boses. Naalala ko noong tinignan lang namin dalawa ang bahay. Hinaplos niya ang countertop, matingkad ang mga mata. Magtanim ako ng rosas sa likod. Sabi niya, tinuro ang hardin. Tapos magdi-dinner tayo rito tuwing linggo, tay. Iyon ang Maria Clara na kilala ko. Puno ng pag-asa, puno ng plano. Pero ang pag-aasawa kay Juan Miguel ay unti-unting pinatay iyon na parang bombilya na naupos. Dapat nakita ko ng mas maaga. Tumunog ulit ang cellphone ko. Text mula kay Maria Clara. Pwede po ba tawagan mamaya? Sobrang bossy. Nagtype ako, syempre. Pero nanatili ang mga daliri ko sa mga K. Gusto kong mag-drive pabalik. Pumasok ng walang paalam at magtanong. Pero pinigil ko ang sarili. Humingi siya ng space, ibibigay ko muna. Sa halip,
Tumayo ako at lumakad sa bintana. Tinititigan ang tahimik na kalye. Maliit lang ang bahay bakasyunan ko, puno ng larawan ni Maria Clara, graduasyon niya, kasal niya, mga guhit niya noong bata pa. May isang frame sa dingding ang guhit niya ng dream house niya. Ginawa kong totoo, pero sa anong halaga? Sa kabilang bahay niya, naiimagine ko ang eksena. Nakaharang ang mga kahon sa halway, punit ang mga flap, nagsisilabasan ang damit at plato. Si Tita Lorna sigurado na pinupuna ang lahat. Muraw ang kurtina, madilim ang ilaw, amoy bagong pintura pa. Ang kapatid ni Juan Miguel, parang anino ni Tita Lorna, mag-eecho ng reklamo habang tahimik lang ang tatay nila at umiinom ng beer. At si Maria Clara, magdadala siya ng tray ng tsaa o kape. Nanginginig ang kamay, nakaplastik ang ngiti. Naiimagine ko siyang nag-alok ng sandwich, tapos itataboy lang ni Tita Lorna. Busog na kami, matatalas na sabi, tapos haharap kay Juan Miguel. Kailangan pa ayusin to. Hindi pa natin to. Ang salitang natin, parang sampal kay Maria Clara. Pero lulunukin niya lang, tumatango, palaging tumatango. Kinuyom ko ang kamao, nakabaon ang mga kuko sa palad ko. Sa kanya ang bahay. Sigurado ko yon. Nasa pangalan niya ang deed, hindi kay Juan Miguel. Pero para na nilang ari na parang buitre na umiikot sa bangkay. May naalala ako. Si Maria Clara noong 10 anyos. Nahulog ang baso sa family picnic. Nabali ito at natulala siya. Inaasahan ang sermon. Sa halip, lumuhod ako sa tabi niya. Pinulot ang mga piraso. Baso lang yan, sabi ko. Ikaw ang mahalaga. Ngayon, naiimagine ko siya sa bahay na iyon. May nabasag, plato, tasa, o laruan mula sa paggabata niya. Nakita ko itong nahuhulog mula sa kahon, bumakasak sa sahig, at nakatitig si Maria Clara rito. Basa na ang mga mata. Sumunog sa akin ang imahe. Nag-alab ang galit na matagal ko nang inilibing. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan siya ulit. 2 ring bago siya sumagot. Mahina ang boses. Tay, hindi maganda ang timing. Sa background, tumaas ang boses ni Tita Lorna. May inuutos tungkol sa tuwalya. Tumawa ulit si Juan Miguel. Malupit at walang pakialam. Ayos ka lang ba? Tanong ko, alam ko na ang sagot. Nagpause si Maria Clara, tapos bumulong. Ayos lang po. Tatawag na lang ako bukas. Nawala ang linya at nakatayo ako roon. Mainit ang cellphone sa kamay ko. Umalingaw-ngaw ang kasinungalingan niya sa ulo ko. Itinuro ni Tita Lorna ang mesa sa kusina. May dumi yan. Ni hindi mo man lang malinis, Maria Clara. Hindi ako naroon para makita. Pero malinaw na malinaw sa tawag ni Maria Clara kaninang umaga. Tinawagan niya ako. Maikli ang mga salita na parang takot huminga ng malakas. Nagliligpit pa raw sila, sabi niya. Pero ang tensyon sa boses niya ang nagsabi na mas malala pa roon. Nakatayo ako sa kusina ko. Mahigpit ang hawak sa countertop. Lumalamig na ang kape na ibinuhos ko. Kinabukasan na yon, at naging battlefield na ang bahay ni Maria Clara. Naiimagine ko siya roon na nagsasabon ng plato sa lababo. Naka-sleeves, pawis sa no. Maamoy siguro sa kusina ang sinusunog na tinapay at maasim na gatas. Nakatambak ang mga plato mula sa almusal na hindi siya inimbita. Tutunog ang takong ni Tita Lorna sa sahig na kahoy. Bawat hakbang parang hatol. Kasalanan mo yan, sasabihin niya. Itinuturo ang malinis na countertop. Nakakunot ang labi. Tumango si Maria Clara, kinakagat ang labi. Basa na ng sabon ang mga kamay. Mga maselan lang sila, sabi ni Maria Clara sa akin. Halos bulong na lang. Narinig ko si Juan Miguel sa background. Tamad at nanunuya ang tono. May nakaligtaan ka pang dumi. Huwag mong papagtrabahuhin si Mama. Kumulo ang dugo ko. Pero pinanatili kong mahinahon ang boses. Hindi mo kailangang gawin lahat, anak. Bahay mo yan. Tumawa siya. Guwang ang tunog. Ayos lang po, tay. Kaya ko. Pero hindi niya kaya. Narinig ko. Pinupunit ng mga hiling nila ang loob niya. Naiimagine ko ang eksena. Si Maria Clara na nagpupunas ng mesa. Mabagal at sinasadya ang galaw. Parang gustong maglaho. Si Tita Lorna na nakatayo sa likod. Nakakunot ang mga mata. Pinupuna ang bawat detalye. May sira ang mga plato. Matatalim na sabi. Itinataas ang isa na parang ebidensya. Magmumumog si Maria Clara ng pasensya. Namumula ang pisngi. At magpapatuloy sa paghuhugas. Si Juan Miguel naman nakahilata sa sala. Nagse-cellphone. Hindi pinapansin ang pakiusap niya ng tulong. Bahay mo diba? Sasabihin niya. Nakangisi kahit hindi nakikita. Naalala ko si Maria Clara noon bago si Juan Miguel. Matapang, walang takot. Noong 20 anyos, nakipagtalo siya sa mga kontraktor sa firm ko. Matatag ang boses,
matatalas ang ideya. Pinatay ng pag-aasawa ang spark na yon, at hindi ko ito pinigilan. Pinagkatiwalaan ko siyang makakahanap ng daan. Pero ngayon habang naiimagine ko siya sa kusinang iyon, iba na ang nakikita ko. Maliit, tahimik, sirang-sira. Nanginginig ang kamay ko habang ibinababa ang tasa ng kape. May sira rin ang hawakan mula sa maraming taon ng paggamit. Sa bahay, naiimagine ko si Maria Clara na sumusubok magsalita. Pwedeng tumulong ka sa hugasin? Tanong niya kay Juan Miguel. Mahina pero matatag ang boses. Tatawanan siya nito, hindi man lang titingin. Bakit? Kaya mo naman. Sasabat si Tita Lorna, malamig ang tono. Huwag mong asahan na magtatrabaho ang anak ko para sa'yo. Babagsak ang balikat ni Maria Clara at babalik sa lababo. Sinasabuyan ng tubig ang mga pulsuhan. May kutsarang. Madudulas sa daliri niya, bubulalaklak sa sahig ng matinis. Tunog ng dignidad niyang nabasag. Matindi ang tama sa akin ng imahe. Nakita ko siyang lumuhod para pulutin yon. Nanginginig ang kamay, habang nakayuko ang anino ni Tita Lorna sa kanya. Ang mga susi sa bahay, ang ibinigay ko sa kanya. Nasa bulsa niya siguro, paalala ng nawala sa kanya. Hinawakan niya siguro ito minsan, parang lifeline. Pero hindi siya nito mapoprotektahan sa ganito. Hindi sa pangmamaliit ni Juan Miguel. Hindi sa kamandag ni Tita Lorna. Tinawagan ko siya ulit. Hindi na makapaghintay. 3 ring bago siya sumagot. Mahina ang boses. Tay, kasama ko pa si. Naputol na matinis na boses ni Tita Lorna. Maria Clara, basa pa ang tuwalya. Kailangan ba lahat ako ang gagawa? Pinigilan ni Maria Clara ang hininga at mas hinigpitan ko ang hawak sa cellphone. Parang hindi ka ayos, sabi ko. Nagbause siya at halos makita ko siyang nakatayo sa halway. Nakasara ng kalahati ang pinto. Tumitingin-tingin sa paligid. Ayos lang po, sabi niya, pero pumutok ang boses niya. Para manipis na basag sa harapan niya. Tatawag na lang ako bukas. Nawala ang linya, at nakatayo akong natulala. Pinipigan ang katahimikan ng bahay bakasyunan ko. Nakita ko siya ng malinaw ngayon, mag-isa sa bahay na iyon. Napaligiran ng mga taong itinuturing siyang multo. Sumiklab ang galit ko, mainit at matalim. Pero sa ilalim noon ay may ibang bagay, determinasyon. Ibinigay ko sa kanya ang bahay na iyon para sumaya siya. Pero ginawa itong kulungan ni Juan Miguel at ng pamilya niya. Ang mga ngiti nila, ang pagmamalaki, bumabalik sa isip ko. Isinumpa ko noon, habang nakatitig sa basag na tasa sa counter ko. Napapawiin ko ang mga ngiti sa mukha nila. Kahit ano pa ang gawin ko. Tumunog ang cellphone sa ibabaw ng mesa sa kusina. At parang hinugot ang puso ko. Ang boses ni Maria Clara, basag na basag, dumaloy sa speaker. Tay, hindi ko na kaya to. Itinuturing nila akong, parang wala akong halaga. Bawat salita niya, parang bubog ng salamin. Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng mesa. Nagpapaputi ang mga knuckles, habang bumubulong siya tungkol sa mga plato, sa mga utos, sa matatalas na salita ni Tita Lorna. Sa paligid ko, parang sumikip ang buong bahay bakasyunan sa Tagaytay. Nagkikriyak ang sahig na kahoy habang naglalakad ako. Mabigat ang hangin na may amoy ng malamig na kape. Anak, bakit hindi mo agad sinabi? Tanong ko. Mahina ang boses kahit nagngangalit na ang loob ko. Umiyak siya. Tunog na pumupunit sa akin. Ayaw kitang mag-alala. Pwede po ba? Huwag muna kayong pumunta rito. Lalo lang magiging malala. Desperado ang pakiusap niya. Pero lalo lang nitong pinainit ang dugo ko. Nakikita ko siya sa bahay na iyon. Pula ang kamay sa kakakuskos. Nakayuko ang mata, habang pinapahirapan siya ni Juan Miguel at ng pamilya nito. Bahay ko yon, tahanan niya. Ayusin ko to, sabi ko. Matatag ang tono kahit nanginginig ang kamay ko. Pangako. Humigbi siya, bumulong. Basta po huwag kayong magpapadala sa galit. Binaba ang tawag. Nakatayo akong parang estatwa. Mainit pa ang cellphone sa palad ko. Tahimik ang buong bahay maliban sa tunog ng lumang orasan sa ibabaw ng mantel. May laawan ni Maria Clara noong 10 anyos. Nakangiti na may pintura sa pisngi. Nakatitig sa akin mula sa dingding. Nabigo ko siya noon. Pinagkatiwalaan si Juan Miguel. Naniniwalang alagaan niya. Hindi na maulit. 20 taon na ang nakaraan. May partner ako sa negosyo na traidor. Nagdugo sa akin at iniwan akong nagkakandahirap para iligtas ang firm. Pinagkatiwalaan ko siya. Katulad ng pagtitiwala ko kay Juan Miguel na magiging mabuting asawa. Pinatigas ako ng pagkakanulo na yon. Tinuruan akong tumingin sa likod ng mga ngiti at pangako. Ngayon, habang nakatitig sa larawan ni Maria Clara, bumalik ang dating tibay ko. Mas matalas, mas malamig. Tumawid na si Juan Miguel at Tita Lorna sa linya, at pagsisisihan nila yon. Naglakad ako papunta sa bintana.
Nag-umpisa nang magdilim ang langit sa ibabaw ng Tagaytay. Nanginginig ang tasa ng kape sa mesa ng masagi ko. Nag-iwan ng basang bilog sa kahoy. Mabilis ang isip ko. Pinagdidikit-dikit ang mga sinabi ni Maria Clara. Mga utos ni Tita Lorna, pangungutya ni Juan Miguel. Paano nila inaangkin ang espasyo niya? Nasa pangalan niya ang deed. Sigurado ako roon. Pero para na nilang ari ang lahat. Para na nilang ari siya. Kinuha ko ang larawan mula sa dingding. Hinaplos ng hinlalaki ko ang ngiti ni Maria Clara. Sobrang saya niya noong ibinigay ko ang susi. Matingkad ang mga mata sa pangarap ng rosas at Sunday dinner. Ngayon, anino na lang siya. Nakikiusap na huwag akong pumunta. Humigpit ang hawak ko. Nag-creak ang frame. Hindi ako makakaupo rito habang nagdurusa siya. Kailangan ko siyang puntahan. Harapin sila, kahit ayaw niya. Kumalampag ang susi ng kotse ko nang kunin ko sa counter. Pamilyar ang bigat nito sa bulsa ko. Sinuot ko ang jacket, sumabit ang tela sa balikat ko, at lumabas ako. Malamig ang hangin, kinagat ang mukha ko, habang isinasara ko ang pinto ng bahay bakasyunan. Umungal ang bisagra, parang ungol ng sakit sa dibdib ko. Sumakay ako sa kotse, malamig ang leather seat, at pinatakbo ang makina. Lumiwanag ang dashboard, nagbibigay ng anino sa mga kamay kong mahigpit sa manibela. Nagdadrive ako sa tahimik na kalsada ng Tagaytay patungong Quezon City. Naglalaho ang mga bahay sa paligid. Mainit ang ilaw sa mga bintana nila. Umiikot ang isip ko. Paulit-ulit ang boses ni Maria Clara. Ang takot niya, ang kahihiyan. Nakita ko ang mapang-asar na mukha ni Tita Lorna, ang tamad na ngisi ni Juan Miguel, at sumikip ang pangako ng todo. Akala nila pwede nila akong takutin, pahirapan siya, at titiisin ko lang. Mali sila. Humaba ang daan patungo sa bahay ni Maria Clara. Kumikislap ang streetlight na parang babala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko pagdating ko roon, o kung ano ang gagawin ko. Pero hindi ko siya pwedeng iwanang mag-isa. Pinipindot ng susi sa bulsa ko ang hita ko. Palala ng pangako kong bigyan siya ng tahanan, buhay, kinabukasan. Ipaglalaban ko yon kahit ano pa ang mangyari. Binugbog ko ng kamao ang pinto. Parang kulog ang tunog sa kahoy. Madilim ang bahay, sumasalamin ang huling sinag ng takipsilim sa mga bintana. Binuksan ni Tita Lorna ang pinto. Matulis ang ngiti na parang talim. Mabigat ang pabango sa hangin. Ricardo, sabi niya ng matamlay, sumandal sa frame. Napadpad ka ata. Puno ng pangungutya ang tono. Pero itinulak ko siya at pumasok sa sala. Nagkiskisa ng bota ko sa sahig na pinili ni Maria Clara. Magulo ang kwarto. Nakatambak ang kahon ng walang ayos. May iniwang baso ng alak sa center table. May amoy sigarilyo na parang ulap. Nakahilata si Juan Miguel sa sofa. Nakikinang ang cellphone sa kamay niya habang nakatayo si Maria Clara sa sulok. Nakakrus ang braso, malaki ang mata sa takot. Tay, bulong niya, umiling. Pero hindi ako tumigil. Umalis kayo, sabi ko, matalimang boses sa buong kwarto. Bahay ito ni Maria Clara, hindi ninyo. Tumawa si Tita Lorna, malamig at malutong. Tinapik ang kuko niya sa mesa na parang martilyo ng hukom. Uy Ricardo, ang emo naman. Tumingin si Juan Miguel. Tamad ang ngisi. Tama si Mama. Relax ka lang, matanda. Lumapit ako, nakuyom ang kamao. Wala kayong karapatang gawin to sa kanya. Mag-impake kayo at umalis. Huminga ng malalim si Maria Clara. Pero hindi siya gumalaw. Nagtaas ng kilay si Tita Lorna. Kumikinang ang kwintas habang iniangat niya ang ulo. At sino ang magpapalayas sa amin? Ikaw. Puro kamandag ang boses. Hinahamon ako ng mga mata niya. Tumayo si Juan Miguel. Itinapon ang cellphone sa sofa. Layo ka sa ligi mo, Ricardo. May kinuha siya sa kahon, isang tambak ng papel. Kinaway-kaway na parang bandera. Sabi dito legal kaming manatili. Natigilan ako. Nakatitig sa mga dokumento. Mali ang font, masyadong bago ang papel. Pero ang salitang, paglipat ng ari-arian, tumama sa akin na parang suntok. Ano yan? Tanong ko, mababa ang boses. Ang karapatan namin, sabi ni Tita Lorna, lumapit, tumutunog ang takong. Akala mo alis kami ng ganyan lang. Ngumisi si Juan Miguel. Itinapon ang mga papel sa mesa. May isang sheet na nahulog sa sahig at mabilis niyang pinulot. Medyo nawala ang confidence niya. Tumitingin-tingin si Maria Clara sa amin. Pinipilipit ang sleeves niya. Tay, please, bulong niya. Pero hindi ko siya matingnan. Hindi pa. Pepeke yan. Sabi ko kahit sumikip ang lalamunan. Hindi ninyo mabibili ang bahay niya sa ganoon. Tumawa si Juan Miguel, pero pinilit lang. Tumitingin kay Tita Lorna. Sabihin mo sa judge, sabi niya. Tumango si Tita Lorna, lumaki ang ngiti.
Umuwi ka na, Ricardo. Nakakahiya ka na. Naalala ko noong unang nakita ni Maria Clara ang bahay na ito. Tumatawa siya sa mga walang laman na kwarto, habang pinaplano kung saan ilalagay ang mga larawan. Ngayon, parang kulungan na ang mga kwartong iyon. Nakabaon ang pangarap niya sa ilalim ng mga kahon at kasinungalingan. Nag-alab ang dibdib ko, pero pinilit kong huminga. Akala nila panalo na sila sa mga mapang-asar na mukha at manipis na papel. Mali sila. Hindi kayo welcome dito, sabi ko, matatag na ang boses ko ngayon. At papatunayan ko yan. Humarap ako kay Maria Clara, maputla ang mukha, basa ang mata. Hindi pa tapos, sabi ko sa kanya, mahina lang para siya lang ang makarinig. Bahagyang tumango siya, nanginginig ang labi. Dahan-dahang pumalakpak si Tita Lorna, nanunuya. Ang bayani, sabi niya. Humilik si Juan Miguel. Mahigpit ang hawak sa mga dokumento na parang kalasag. Lumabas ako, malakas ang pagsara ng pinto. Matinis ang etyo sa tahimik na gabi. Kinagat ng hangin ang mukha ko habang tumatawid sa driveway. Nakabaon ang susi sa palad ko. Sumakay ako sa kotse, umungal ang makina, at naupo roon habang nakatitig sa bahay. Umietyo sa ulo ko ang tawa nila. Pero narinig ko rin ang bulong ni Maria Clara. Babalik ako. Papanindigan ko sila. Madilim ang daan sa harapan ko at nag-drive ako. Nag-iisip na ng susunod na gagawin. Tumunog ulit ang cellphone. At parang malamig na hangin ng gabi ang boses ni Tita Lorna. Nagkakamali ka, Ricardo. Patuloy mo tong itinutulak. Ililibing namin kayo sa korte. Nakaupo ako sa bahay bakasyunan ko. Nagikrakol ang apoy sa fireplace. Pero hindi naman nawawala ang lamig na dulot ng mga salita niya. Amoy sedar at kape ang kwarto. Tumutunog ng tiktik ang lumang oasan sa mantel. Hindi tatagal ang mga dokumentong yan. Sabi ko, mahinahon kahit mahigpit ang hawak ko sa cellphone. Tumawa siya. Parang yelo na nabasag. Uy, totoo yan. Tanungin mo kahit sinong abogado. Sa background, sumabat si Juan Miguel, puno ng yabang. Suko ka na, matanda. Wala kang panalo. Naimagin ko sila sa bahay ni Maria Clara. Punang kahon ang espasyo niya. Nilulunod ng boses nila ang boses niya. Sumikip ang pangako, pero tahimik lang ako. Pinapakinggan si Tita Lorna na nagbabanta tungkol sa demanda at bayad sa abogado. Layuan ninyo kami, sabi niya sa wakas, o pagsisisihan ninyo. Nawala ang linya. Ibinaba ko ang cellphone. Matatag na ang kamay ko ngayon. Tahimik ang buong bahay bakasyunan, ang mga dingding-pon ng alaala. Mga guhit ni Maria Clara, larawan ng graduasyon niya, larawan namin sa beach. Dinala ko siya rito kagabi matapos siyang tumawag. Maliit at desperado ang boses. Tay, pwede niyo ba akong sunduin? At 5 minuto lang, nasa harap na ako ng bahay niya. Nakita ko siyang nakaupo sa hagdanan na may isang baglang, pula ang mata. Parang refugee siya na tumatakas sa sarili niyang tahanan. Ngayon tulog siya sa itaas, ligtas kahit pansamantala. Binuhat ko ang bag niya papasok. Sira ang zipper. Nagsisilabasan ang damit. Naupo kami sa harap ng apoy. Nakasandal ang ulo niya sa balikat ko. At nangako akong ayusin natin to. Pasensya na po, bulong niya. Punang guilt ang boses. Binigay ninyo sa akin ang bahay. Pinahintulutan ko pang sirain nila. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nasasaktan ang lalamunan. Hindi mo kasalanan. Kasalanan nila. Tumayo ako, nagkriyak ang sahig, at lumakad sa bintana. Kulay abo ang umaga. Walang dahon ang mga puno laban sa langit. Umietyo sa isip ko ang banta ni Tita Lorna. Kumikislas sa harap ko ang mga dokumentong peke. Sigurado akong peke yon. Pero natakot nila si Maria Clara. Napaniwala siyang mali siya. Naalala ko siya noong 15. Matapang na humarap sa bully sa school. Mataas ang baba. Sobrang proud ako noon. Tumakbo akong ipagtanggol siya, katulad ngayon. Nasa loob ba rin niya ang batang iyon sa ilalim ng takot. Tumunog ulit ang cellphone ko. Si Maria Clara, gising na, mahina ang boses. Tay, ayos lang po kayo. Pinilit kong ngumiti, kahit hindi niya nakikita. Mas ayos na ngayon kasama kita. Gusto mo ng cat? Nagalangan siya, tapos sabi, baba na po ako. Narinig ko ang yapak niya sa itaas, mabagal at mabigat, at lalong tumibay ang determinasyon ko. Akala ni na Tita Lorna at Juan Miguel kaya nila kaming takutin sa pamamagitan ng kasinungalingan. Hindi pa nila ako kilala. Pumunta ako sa kusina, nagbuhos ng kape sa 2 tasa, umuusok na parang multo. Maliwanag ang kwarto sa sinag ng apoy. Nagbibigay ng anino sa mga dingding. Bumaba si Maria Clara. Gusot ang buhok, mamaga ang mata pero malinaw na. Kinuha niya ang tasa, sumagi ang daliri niya sa akin, at umupo kami sa mesa.
Mabigat pero mainit ang katahimikan. Ano na po ang gagawin natin? Tanong niya, halos bulong na lang. Makakalaban tayo, sabi ko, matigas ang tono. Hindi nila makukuha ang tahanan mo. Tumingin siya sa mga mata ko, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, may nakita akong liwanag ng pag-asa. Tumango siya, humihigop ng kape, matatag na ang kamay niya ngayon. Tumingin ako sa larawan sa mantel. Kami ng nanay niya ilang taon na ang nakaraan. Tumatawa sa ilalim ng araw ng tag-init. Kamukhang-kamukha niya ang ngiti at tibay ng nanay niya. Ipagtatanggol ko yon kahit ano pa ang mangyari. Tumayo ako, nagkiskis ang upuan sa sahig, at lumakad sa mantel, hinawakan ang frame ng larawan. Boses ni Tita Lorna, ngisi ni Juan Miguel, mga peking papel. Akala nila panalo na sila. Mali. Nakuyom ko ang gilid ng mesa. Nagsisimula pa lang ako. Nag-iisip na ang ulo ko ng susunod na hakbang. Ang unang galaw sa larong hindi nila alam na sinimulan na nila. Nagbuhos ako ng tsaa, umuusok na parang mahinang ulap. Pero nanginginig ang kamay ni Maria Clara nang kunin niya ang tasa. Nakabalot ng plaid blanket, nakaupo sa sofa, pula at mamaga ang mata. Kasalanan ko po to, bulong niya, nakatitig sa sahig. Pinahintulutan ko silang kunin ang bahay. Parang sampal sa akin ang mga salita, at ibinaba ko ang takur. Nabali ang katahimikan ng bahay bakasyunan maliban sa nagkikrakol na apoy. Sa labas, tumutulo ang ulan sa bintana, mahinang ritmo sa gabi. Wala ni isa man kasalanan mo rito, sabi ko, umupo sa tabi niya. Matigas ang boses ko, pero sumasakit ang dibdib. Amoy sedar at chamomile ang sala. Tumutunog ng tiktik ang oasan. Gusot ang buhok ni Maria Clara, maputla ang mukha, pero narito siya, ligtas sa bahay bakasyunan ko sa Tagaytay. Kagabi ko pa siya dinala mula sa bahay niya na ginawa nilang kulungan. Ngayon, kailangan na nating makabawi. Umiling siya, mahigpit ang hawak sa tasa. Dapat tumindig ako. Kay Juan Miguel. Pumutok ang boses niya at hinawakan ko ang kamay niya. Malamig ang daliri niya sa akin. Pinagkatiwalaan mo siya. Hindi yon kahinaan. Ganyan ang mabubuting tao. Nagdagpo ang mata namin, naghahanap, at nakita ko ulit ang batang tumatawa sa fishing trip ilang taon na ang nakaraan. Nakalugay ang tirintas ng nanay niya habang hinila namin ang isda. Matapos mamatay ang nanay niya, nangako ako kay Maria Clara na palagi ko siyang ipagtatanggol. Nabigo ako noon, pinapasok si Juan Miguel sa buhay niya. Hindi na maulit. Naalala ko ang fishing trip na yon. Nagniningning ang lawa sa ilalim ng araw. Maliit pa ang kamay niya sa pamalo. Palagi mo akong ipagtatanggol, di ba, Tay? Tanong niya. Tumango ako, masikip ang lalamunan. Ngayon, nararamdaman ko ulit ang pangakong iyon na nag-aalab sa loob ko. Sa kanya ang bahay, ang mapuputing dingding, ang hardin, ang pangako ng bagong simula. Ibinigay ko iyon sa kanya, at bawiin ko rin. Kailangan natin ng plano, sabi ko, pinisil ang kamay niya. Akala nila panalo na sila. Mali sila. Bahagyang ngumiti si Maria Clara. Mahina pero totoo. Ano po ang pwede nating gawin? Tanong niya. Natigilan ang boses sa takot sa mga peking papel ni Juan Miguel. Hindi totoo yan. Sabi ko kahit hindi ko pa napapatunayan. May paraan tayo. Tumayo ako. Lumakad sa mesa kung saan nakapatong ang susi ko. Kumikinang ang metal sa liwanag ng apoy. Mainit ang bahay bakasyunan. Punang libro at larawan ang mga estante. Pagkabata ni Maria Clara, pamilya namin noon bago nagbago ang lahat. May kilala ako, sabi ko, naalala ko si Ate Linda Reyes, matalas na abogado na nakilala ko noon. Matalas yon. Alam niya kung saan magsisimula. Tumango si Maria Clara, humihigop ng tsaa, nag-init na ang tasa sa kamay niya. Maliit na bagay, pero parang hakbang na, parang kidlat ng pag-asa. Paano kung makipaglaban sila? Tanong niya, maliit ang boses. Makipaglaban sila, sabi ko, tinitigan siya. Pero makakalaban din tayo. Lumaki ang ngiti niya, marupok pero totoo, at sumandal siya sa akin, ulo sa balikat ko. Niyakap ko siya, malambot ang blanket sa daliri ko. Sa labas, lumakas ang ulan, tumutunog sa pinto. Pero sa loob, matatag kami, nagpaplano na ng susunod na hakbang. Kinuha ko ang cellphone, nag-scroll sa numero ni Ate Linda. Tatawagan ko siya bukas, sabi ko. Tumingin si Maria Clara sa akin. Mas maliwanag na ang mata. Totoo po kayang-kaya natin to? Tanong niya. Alam kong kaya natin, sagot ko. Punang kumpiyansa na hindi ko naramdaman nitong mga nakaraang araw. Tumango siya, humigpit ang hawak sa tasa, at alam kong naniwala siya sa akin. Tinawagan ko si Ate Linda.
Malamig ang cellphone sa tainga ko. Tumunog ito at tumingin ako kay Maria Clara. Maliwanag ang mukha niya sa sinag ng apoy. Lumakas ang ulan. Parang kurtina na nagtatago sa amin mula sa mundo. Sumagot ang voicemail ni Linda at nag-iwan ako ng mensahe. Matatag ang boses. Si Ricardo Cruz ito. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Binaba ko, hinawakan ulit ang kamay ni Maria Clara, at naupo kami roon. Hindi pa tiyak ang bukas, pero sa atin na ang paghubog nito. Pumasok ako sa opisina ni Ate Linda Reyes, sumara ang glass door sa likod ko. Makintab ang kahoy, glass desk, mahinang amoy ng kape mula sa makina sa sulok. Sa labas, nakikita ang skilin ng Makati sa malalaking bintana. Buhay na buhay ang lungsod sa ibaba. Si Linda, may salamin sa ilong, itinulak ang folder sa ibabaw ng mesa. Peke ang mga dokumentong yan, sabi niya, matinis ang boses. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Gumaan ang dibdib ko, parang may tinanggal na mabigat, kahit malayo pa ang laban. Umupo ako, nag-creak ang leather chair, at binuklat ang folder. Kopya ng mga papel ni Juan Miguel. Masyadong malinis ang gilid, hindi pantay ang pirma. Paano natin mapapatunayan? Tanong ko, hinaplos ng daliri ko ang mga pahina. Sumandal si Linda, tumutunog ang ballpen niya sa mesa. May bakas ang fake, petsa na hindi tugma, font na hindi pareho. Nakita ko na yan noon. Tumablaw ako sa kumpiyansa niya. Pero lalong tumalas ang focus ko sa susunod niyang sinabi. Kailangan natin ng higit pa riyan para talagang maibabaon sila. May personal. Tumango ako, mabilis ang isip. Maliwanag ang opisina, halos steril, pero pinapatatag ako ng presensya ni Linda. Matalas na mata, walang paligoy-ligoy na tono. Tinawagan ko siya kagabi matapos ang mahabang gabing iyon ng ulan kasama si Maria Clara. At pumayag agad siyang magkita. Ngayon, nagpaplano na kami ng digmaan. Ano po ang suggest ninyo? Tanong ko. Ngumiti siya, may kislap sa mata. Private investigator. May huhukay sa buhay nila. Mga katulad ni Tita Lorna, palaging may skeleton sa aparador. Nanatili sa hangin ang salitang skeleton, at nakita ko ang mapang-asar na mukha ni Tita Lorna. Tumutunog ang takong sa bahay ni Maria Clara. Naalala ko noon sa firm, tinawanan lang ng mga kasama ang ideya ko. Tinawag akong dreamer. Binuo ko ulit ang negosyong iyon, kahit isa-isa. Pinatunayan kong mali sila. Ngayon nakala ni na Juan Miguel at Tita Lorna kaya nila akong dayain. Nakawin ang ibinigay ko sa anak ko. Matututo rin sila. May kilala po ba kayo? Tanong ko. Itinulak ni Linda ang calling card sa mesa. Malinaw na nakaprint ang pangalang Mark Santiago. Pitbull yan, sabi niya. Mahal, pero sulit. Isinuksok ko sa bulsa ang card. Parang ticket sa hustisya. Tumunog ang cellphone ko. Si Maria Clara. Mahina pero puno ng pag-aalala ang boses. Tay, may balita na po ba? Tumingin ako kay Linda. Tumango siya at lumakad sa bintana. Nakikita ang buong lungsod sa ibaba. May progreso na. Sabi ko kay Maria Clara, magaan ang tono. Hawak na ni Ate Linda. Narinig ko siyang huminga ng maluwag. Sigurado po kayong mapagkakatiwalaan siya? Tanong niya. Sobrang sigurado, sabi ko, nakatitig sa folder. Maghintay ka lang diyan, nagpause siya, tapos bumulong, salamat po, Tay. Binaba ang tawag, at humara ulit ako kay Linda na nagsusulat na ng notes. Magfa-file tayo ng motion para hamunin ang mga dokumento. Sabi niya, nagkiskis ang ballpen. Si Mark ang bahala sa dumi. Kung may sekreto sina Tita Lorna o Juan Miguel, mahuhukay niya. Tumango ako, hinaplos ang card sa bulsa. Parang may sariling pulso ang opisina. Tumutunog ang telepono, nagiklik ang keyboard. Nakita ko ang mukha ni Maria Clara, ang mahinang ngiti niya kagabi. At alam kong sulit ang bawat sentimo, bawat risk. Tumayo si Linda, inabot ang kamay. Kaya natin to, Ricardo. Umuwi ka na kay Maria Clara. Kinamayan ko siya, matigas ang hawak, at kinuha ang folder. Bumukas ang glass door nang umalis ako. Sumalakay ang ingay ng lungsod. Lumakad ako sa bangketa, matulis ang hangin sa umaga, at kinuha ulit ang card ni Mark. Nakatingin sa akin ang numero niya. Pangako ng sagot. Isinuksok ko ulit, bumilis ang lakad ko. Mabigat pero may layunin ang folder sa ilalim ng braso ko. Palala ng laban na nasa harap pa. Umuulan ng tumulo sa hood ko, habang nakatayo ako sa ilalim ng malaking akasya, sa Ayala Alabang Park. Basa ang mga dahon. Lumapit si Mark Santiago. Nakabukas ang trench coat. May Manila envelope sa kamay. Hindi gaano kalinis si Tita Lorna gaya ng akala niya. Sabi niya, tuyo ang boses, may ngisi sa labi. Inabot niya sa akin ang envelope. Basa ang gilid.
pero mabigat sa posibilidad. Amoy putik at pino ang hangin. Tahimik ang park maliban sa malayong ingay ng trapiko. Binuksan ko ang flap. Hinaplos ng daliri ko ang makintab na litrato sa loob. Si Tita Lorna na lumalabas sa isang hotel sa Makati. Magkahawak ang braso sa lalaking hindi ang asawa niya. Isa pang kuha, tumatawa siya, malapit ang ulo sa lalaki. Bumilis ang pulso ko. May mapait na ngiti sa labi ko. Paano niyo nakuha to? Tanong ko, tumingin sa kanya. Nagkibit balikat si Mark. Nagsindi ng sigarilyo, kumislap ang apoy. Sinundan ko siya isang linggo. Madalas siyang magkamali. Tuwing Martes. Parehong lugar. Kaswal ang tono niya, pero matalas ang mata. Pinapanood ang reaksyon ko. Isinukso ko ulit ang mga litrato. Nagkinkle ang envelope na parang tuyong dahon. Humina ang ulan. Ambon na lang na nagtitipon sa bench sa malapit. Nakita ko sa isip ko ang mukha ni Tita Lorna. Ang mapang-asar ng ngiti niya nang kinaway ang peking papeles. Ang mga litratong ito ang kahinaan niya. Bitak sa armor niya. Naalala ko ang kaibigan ko sa firm noon na nagmakaawa ng tawad matapos magnakaw ng kita. Pinakawalan ko siya. Masyadong malambot ako noon. Ngayon hindi na. Walang awa si Tita Lorna. Gaano katibay to? Tanong ko. Isinuksok ang envelope sa loob ng jacket. Huminga si Mark ng usok. Nawala sa basa na hangin. Sapat na para matakot siya. Natatakot siyang mawala ang mukha niya. Tinapon niya ang sigarilyo sa basang simento. Gamitin mo ng matalino. Tumango ako. Nag-iisip na kung paano gagamitin ang sandatang ito. Hindi pa. Kailangan ko ang tamang oras. Tumunog ang cellphone ko. Si Maria Clara, masikip ang boses. Tay, may update na po. Sumilong ako sa ilalim ng puno. Tinakpan ang cellphone. Malapit na, sabi ko, hindi detalyado. Magtiwala ka lang sa akin. Nagpause siya, tapos sabi, naman. Nag-init ako sa mga salita niya, kahit malamig ang paligid. Tatawag ulit ako, pangako ko, binaba. Itinaas ni Mark ang kilay. Anak mo. Tumango ako at hindi na siya nagtanong pa. Tumango lang at umalis. Nawala ang koot niya sa dilim. Nag-iisa ako. Nagdidilim ang park. Ambon na lang ang ulan. Nakadikit sa dibdib ko ang envelope. Lihim na pwede magwasak sa kontrol ni Tita Lorna. Naisip ko si Maria Clara. Ligtas sa bahay bakasyunan. Marupok pero lumalaki ang pag-asa niya. Simula pa lang ang mga litratong ito. Pingga para maalis sina Juan Miguel sa buhay niya. Ibinigay ko sa kanya ang bahay na iyon para magkaroon siya ng kinabukasan. At wawasakin ko ang sinumang magnanakaw nito. Binugbog ko ng kamao ang pinto. Parang pader na nanginginig. Ang envelope sa kabila kong kamay parang granada. Handa nang sumabog sa mundo ni Tita Lorna. Madilim ang bahay ni Maria Clara. Nakasara ang kurtina. Pero alam kong nasa loob sila. Buksan ninyo to, sigaw ko. Umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye sa Quezon City. Nasa likod ko si Maria Clara. Hindi pantay ang hininga. Hinawakan ang kamay ko para lakas ng loob. Bumukas ang pinto ng kalahati. At lumitaw ang mukha ni Tita Lorna. Nawala ang ngisi nang makita ang ekspresyon ko. 10 minuto na lang, umalis kayo. Sabi ko, pumasok sa sala. Matigas ang amoy ng lumang kape at sigarilyo. Magulo ang sahig sa kahon. May kalahating baso ng alak na nanginginig sa mesa. Nakahilata si Juan Miguel sa sofa. Nakikinang ang cellphone. Pero tumayo siya, nakipikit ang mata. Ano to, matanda? Sigaw niya. Itinapon ko ang envelope sa mesa. May isang litrato na lumabas. Si Tita Lorna na magkahawak kamay sa iba. Nakangiti sa makulay pero malabong kuha. Nawala ang kulay sa mukha ni Tita Lorna. Nanginginig ang kamay papunta sa litrato. Saan mo nakuha yan? Sibilya niya, mababa na parang ungol. Tiningnan ko siya ng diretso. Hindi mahalaga. Ipapaskil ko to online. Maliban na lang kung umalis kayo ngayon. Humakbang si Maria Clara. Matatag na ang boses sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Bahay ko to, sabi niya, nakatitig kay Juan Miguel. Wala kayong lugar dito. Tumawa si Juan Miguel, pero malutong at pilit, nakuyom ang kamao. Akala mo matatakot kami sa litrato. May legal na dokumento kami. Umiling ako, kinuha ang cellphone. Papunta na ang pulis. Peking pirma krimen, Juan Miguel. Pati pananakot. Bluff ko lang. Hindi ko pa tinawagan, pero lumaki ang mata ni Tita Lorna. Gumuho ang composure. Hindi mo kayang gawin yan. Bulong niya. Pero nanginginig ang boses. Naalala ko si Maria Clara noong 6 anyos. Nagtatago sa likod ko kapag tumatahol ng malakas ang aso ng kapitbahay. Lumuhod ako noon. Nangako akong ipagtatanggol siya. At ngayon nag-alab ulit ang pangakong iyon. Pinili ninyo to. Sabi ko, malamig ang boses.
Binibigyan ko lang kayo ng isang pagkakataon na umalis ng mahinahon. Sinubukan ni Tita Lorna kunin ang litrato. Pero naunahan siya ni Maria Clara. Hinawakan na parang kalasag. Tama na ang kasinungalingan, sabi niya, tumaas ang boses. Tumayo si Juan Miguel, namumula ang mukha, nakuyom ang kamao. Nagbibiro ka lang. Wala kayong alam. Pero tumitingin siya kay Tita Lorna na nanginginig na. Nakabaon ang kuko sa palat. Please, sabi niya, pumutok ang boses. Huwag ninyo to gagawin. Alis na kami. Parang pagsuko ang mga salita. At naramdaman ko ang mapait na kasiyahan. Hinanap ni Maria Clara ang kamay ko. Mahigpit ang hawak. At pinisil ko pabalik. Proud na proud sa lakas niya. 5 minuto na lang, sabi ko, humakbang paatras. Bumagsak ang balikat ni Tita Lorna. Basa na ng luha ang mata sa takot. Nagmura si Juan Miguel, sinipa ang kahon, nagsitilugan sa sahig ang laman. Nanatili si Maria Clara sa tabi ko, mataas ang baba, hindi na ang babaeng sinubukan nilang sirain. Lumiliit ang kwarto, lumiit ang kapangyarihan nila sa bawat segundo. Humarap ako, ginaya si Maria Clara papuntang pinto, pero pinigilan niya ako. Sandali, sabi niya, humarap ulit sa kanila. Hindi ninyo na ako makokontrol kahit kailan. Lumabas kami sa beranda. Malamig ang hangin sa balat ko. Mahigpit ang hawak ko sa susi ng bahay. Mainit na ang metal sa bulsa ko. Sa loob, tumaas ang boses ni Tita Lorna. Matinis at desperado. Nakipagtalo kay Juan Miguel. Kasalanan mo to, sigaw niya. At sumigaw pabalik si Juan Miguel. Magulo at takot na takot. Sumandal si Maria Clara sa akin. Matatag na ang hininga niya ngayon. At alam kong panalo na tayo sa round na to. Pero hindi ako lumingon. Sapat na ang susi sa kamay ko. May mabigat na pangako ng susunod na mangyayari. Sumigaw si Tita Lorna sa loob ng bahay. Matalim at basag ang boses. Kasalanan mo to lahat, Juan Miguel. Sinira mo ang lahat. Nakatayo ako sa beranda kasama si Maria Clara. Basa ng ulan ang hangin. Nagniningning ang damo sa ilalim ng streetlight. Sa loob, bumagsak ang maleta sa sahig. Bumukas ang lock. Nagsitilugan ang damit sa damuhan na parang mga iniwang pangarap. Lumakas ang hakbang ni Juan Miguel palabas. Hinila ang kahon. Namumula ang mukha sa galit. Huwag mo akong sisihin, sigaw niya, pumutok ang boses. Ikaw at ang mga lihim mo. Nakahawak si Maria Clara sa braso ko. Magaan pero matatag. Pinanonood niya sila, matatag ang mata, wala ng takot. Nasa likod namin ang bahay niya. Nahuhuli ng liwanag ang gulo sa loob. May mga kapitbahay na sumisilip sa beranda. Mahina ang bulungan sa tahimik na kalye. Naramdaman ko ang pride ng humakbang si Maria Clara. Malinaw ang boses. Tahanan ko to, sabi niya. Tinutukan si Juan Miguel habang isinusiksik ang mga kahon sa kotse. Hindi ninyo makukuha. Natumba si Tita Lorna palabas, gusot ang buhok, nakasabit ang scarf sa bag. Akala mo panalo ka na, sabi niya. Pero tumitingin siya sa mga kapitbahay, nanginginig ang boses. Hindi na tinag si Maria Clara. Sabi niya, parang talimang salita. Natigilan si Tita Lorna, tapos humarap kay Juan Miguel. Nakabaon ang kuko sa braso nito. Ihanda mo ang kotse, gago. Napilitan si Juan Miguel, nagmumura, itinapon ang lampshade sa trunk, nagiba ang hugis. Naalala ko si Maria Clara noong 17. Matapang na humarap sa kaibigang traidor. Nanginginig ang boses pero matatag. Proud ako noon, proud na proud ngayon. Nakita ko ulit ang lakas na yon, at nakatayo ako sa tabi niya. Kamay sa balikat niya. Pinapanood ang pagbagsak ng imperyo nila. Nakabukas ang maleta sa damuhan. May sapatos na nagniningning sa basa na damo. Simbolo ng basag na kontrol ni Tita Lorna. Tapos na sila, bulong ko, at tumango si Maria Clara, bahagyang ngiti sa labi. Nilalamig na ang kamay ni Juan Miguel nang isara ang tron. Hindi pa tapos to, unggol niya, pero iniiwasan ang mata ni Maria Clara. Sumakay si Tita Lorna sa kotse. Galit na galit ang mukha, at sumigaw kay Juan Miguel na bilisan. May kapitbahay sa kabilang bahay, si Aling Rosa, lumabas sa damuhan, nakakrus ang braso, nanonood. Buti nga, sabi niya ng malakas para marinig namin. Sinulyapan ko siya at tumango. Nagpapasalamat sa tahimik na suporta. Bilisan mo, sigaw ni Tita Lorna, at sumunod si Juan Miguel, nakayuko ang balikat. Umingay ang makina, sumilang ang headlight sa dilim. Mahigpit ang hawak ni Maria Clara sa susi ng bahay, kumikinang ang metal sa kamay niya. At nakita ko ang babaeng magiging siya, malakas, hindi na nasisira. Wala na sila, sabi niya, mahina pero sigurado. Pinisil ko ang balikat niya. Masikip ang dibdib sa ginhawa. Lumarga ang kotse, nagskid ang gulong,
at tumahimik ang buong kalye. Umatras ang mga kapitbahay, kumukura ang kurtina, pero naroon pa rin ang presensya nila, parang kalasag sa paligid namin. Humarap si Maria Clara sa bahay, bukas pa ang pinto, sumasaboy ang liwanag sa beranda. Akin ulit, sabi niya, halos sa sarili lang. Tumango ako, nasa kamay niya ang susi, natupad na ang pangako. Humakbang siya, nakasilwet ang katawan sa may pinto, at sumunod ako, handa nang tulungan siyang bawiin ang lahat. Tumawa si Maria Clara. Puno ng putik ang kamay habang nagtatanim kami ng rosas sa hardin. Mainit ang sikat ng Mayo, matamis ang amoy ng bagong lupa at namumukadkad na bulaklak. Perfect tong mga to, sabi niya. Tinapik ang lupa sa paligid ng bagong tanim. Umuugoy ang talulot na parang maliliit na bandera ng tagumpay. Ang bahay sa likod namin, ang bahay niya, kumikinang, bagong pintura ang puting dingding, bagong kurtina na kumukumpay sa bukas na bintana. Pinunasan ko ang pawis sa noo. Puno ng alikabok ang daliri, at ngumiti. Mula ulit kami, isa-isa. Sa loob, amoy bagong bake na tinapay ang sala. May isang loaf na lumalamig sa counter. Gumugol si Maria Clara ng umaga sa pag-aayos ng mga larawan. Ngayon nakaprame na sa dingding ang mga guhit niya noong bata pa. Wala na ang gulo ni na Juan Miguel at Tita Lorna. Na-clear na ang mga kahon, makintab na ang sahig. Isang buwan na ang nakalipas, nilagdaan niya ang divorce papers. Naputol na ang huling tanikala. Legal nang talagang sa kanya ang bahay, at ginawa niya ulit itong tahanan. Kailangan pa ba ng lupa? Tanong ko, buhat ang supot. Umiling siya, umuugoy ang ponytail. Sapat na po, tay. Maliwanag ang ngiti niya, gaya noong wala pa si Juan Miguel. Naalala ko noong binili ko ang bahay na to. Iniimagine ko siya rito, masaya, ligtas. Halos nawala ang pangarap na yon. Pero ipinaglaban natin ng magkasama. Ngayon, habang tinitingnan ko siyang naghuhukay, matatag na ang kamay, alam kong sulit ang bawat sakripisyo. May kapitbahay, si Mang Tony, kumaway mula sa kabilang bahay, may hawak na pi. Welcome back, Maria Clara, sigaw niya, tumawid sa damuhan. Tumayo siya, pinunasan ang putik sa maong, at kinuha ang pi ng nakangiti. Salamat po, Mang Tony, sabi niya, mainit ang boses. Buong linggo, may mga kapitbahay na dumalaw, nagdala ng pagkain, nag-offer ng tulong, tahimik pero malakas ang suporta. Hindi lang lugar ang Quezon City. Komunidad ito, at pinili nila ang panig niya. Dinala namin ang pi sa loob. Maliwanag ang kusina sa sikat ng araw. Inilagay niya ito sa counter, kumalampag ang susi niya sa tabi. Nahuhuli ng liwanag ang nakaburdang Maria Clara. Hindi ko tumagagawa kung wala kayo, sabi niya, humarap sa akin. Malinaw na ang mata niya. Wala nang bakas ng takot na sumama sa kanya noon. Niyakap ko siya. Sumasagi ang buhok niya sa baba ko. Mas malakas ka kaysa sa alam mo. Sabi ko, makapal ang boses. Niyakap niya ako pabalik, tapos humiwalay, matapang ang ngiti. Magiging mas malakas pa ako. Pangako. Naisip ko siya noong 1-0. Gumuguhit ng bahay na ito sa napkin. Sobrang laki ng pangarap. Ipinagbili ko ang kalahati ng buhay ko para gawin itong totoo. At ngayon, nakatayo sa tahanan po ng tawa niya. Buo na ulit ang pakiramdam ko. Namumukadkad ang hardin sa labas, tumatango ang mga rosas sa hangin, simbolo ng bagong simula niya. Tapos na ba natin ang pagtatanim? Tanong ko. Tumango siya, kinuha ang pala, at bumalik kami sa labas, mas mataas na ang araw. Mamaya, naupo kami sa beranda, orange at pink ang langit. Kumikinang ang bahay sa likod namin, bukas ang mga bintana, sumasaboy ang init. Sumandal si Maria Clara sa akin. Sumasagi ang kamay niya sa akin. Tahanan na talaga to. Sabi niya, mahina pero sigurado. Tumango ako, masikip ang lalamunan, at pinanonood ang paglubog ng araw na nagbibihis sa hardin, sa kalye, sa buhay na nakuha natin ulit. Nasa loob ang mga susi sa mesa. Hindi na battlefield. Pangako na lang na natupad. Kung gusto ninyo na mas mahaba pang kwento, mag-like po kayo sa video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share ninyo sa comment ang inyong naramdaman sa kwentong ito. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.